Ang naging role ng Disciples Christian Church sa buhay pananampalataya ko is the fact na wala akong buhay pananampalataya kung walang Disciples Christian Church. Isang napakalaking privilege na maging isang bata na lumaki sa simbahan. Napakahalaga sa akin ng katotohanan na ako ay mayroong isang iglesyang kinaaniban na patuloy na nag-aalaga, gumagabay sa aking buhay pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa mga taong dinatnan ko dito dahil hinubog talaga nila ang aking pananampalataya at lumalim sa tulong ng mga taong ito na ginamit ng Panginoon upang lumago ako sa buhay ko bilang isang mananampalataya. Napaka-importante na napunta ako dito sa aming iglesia sa tulong ng mga kapatira na nakikipanalangin. Nakita ko dito ang kahalagahan ng pagiging isang miyembro ng isang iglesia. Ang dami kong pwedeng i-trace back na mga natutunan ko yung ako ay nasa Pingibara bilang kabataan. Yung mga learnings na yun na nakuha ko sa Pingibara until now, nagagamit ko pa rin sa aking ministry sa church at even nung ako ay nasa corporate. Sobra akong thankful sa Panginoon dahil ako ay pinanganak na miyembro ng Disciples Christian Church, Pingibara. Malaki ang naging ambag ng simbahan na ito sa paglago ko bilang isang Kristiyano. Masasabi ko na mas nakadagdag ito sa aking buhay pananampalataya at sa kung papaano ko na ipapamalas ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa aking buhay. Dasig is somewhat as expressed by Jeremiah sa Lamentation, yung malalim na panaghoy ng mga Israelites dahil sa unconditional love ng ating Panginoon, the steadfast love na gustong ipakita ng Disciples Christian Church ang kanyang saloobin for the last 100 years sa ating eksperyensa sa paglilingkod sa Panginoon at maipanaghoy natin sa ating komunidad kung gaano ka-faithful ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin dito sa Disciples Christian Church. Mga kababaihan natin at mga kalalakihan, samot sasabihin ko, they are lively. Yung seed na ibinigay sa atin na tayo'y laging magpatuloy sa programa ng pag-ebanghelismo, pagtulong, pangangaral at programa ng pagtuturo. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy yan. Gawa ng ating mga kababaihan, mga kalalakihan na ang mga boses nila ay hindi lamang pang-evangelism, kundi makikita mo rin sa choir na nagagandahang mga lalaking boses. So those are inspirations and that will be a part of our history comes these 100 years. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa Disciples Christian Church ay nagsimula noong 1923 nang umusbong ang Bagong Jerusalem, isang outreach sa Santa Cruz, Manila na pinasimulan ng isang grupo ng mga misyonaryo sa pangunguna ni na Mr. at Mrs. Calixto de Leon. Pinangunahan ng mga kababaihan at kalalakihan ang pag-aaral sa Biblia hanggang sa ito'y lumago at nagkaroon ng lingguhang pananambahan sa bahay ng isang kasapi. Di naglaon, ito ay tuluyan ng naging isang kongregasyon sa ilalim ng pangalang Iglesia ni Cristo, ang Daan at Katotohanan. Ang gawaing pang-ebanghelismo ay pinangunahan ng bagong tatag na iglesia at ito ay idinaos sa Barrio San Jose, La Loma, kilala sa tawag na Kapangpangan at Gatasan. Noong 1926, patuloy ang pagbabahagi ng magandang balita sa pangunguna ni na Reverend Leslie Wolf at Pastor Daniel Flores, na ama ni Pastor Filimon Flores. Nagkaroon din dito ng pinagsamang gawaing panlabas o joint outreach ng Iglesia Kristiyana, Iglesia ni Cristo Tagapagpalaganap at Iglesia ni Cristo, ang Daan at Katotohanan. Pinagamit ni na Norberto at Teresa Tuazon ang ibaba ng kanilang tahanan, isang tipikal na bahay na gawa sa kahoy at bintanang kapis sa Manggahan Street na paglipas ng panahon ay tinawag na Pedro Guevara Street. Nang pananakop ng Hapon sa atin ay nagbigay ng masigit pang commitment, pagtatalaga ng kanilang mga sarili.
Pero ang ating iglesia ay kinakailangang magkaroon ng kinapapalubang isang malaking denominasyon ng simbahan. Dahil nga ang Japanese Imperial Army ay nagpalabas ng isang batas o decree na nagsasabi na ang mga maliliit na iglesia ay kinakailangang pumaloob sa isang malaking samahan ng denominasyon. Kaya naman ang ating mga leader, mga kalalakihan, mga kababaihan kasama ng misyonaryo natin na si Calixto De Leon ay nagkaroon ng convention sa Memorial Church sa Paco at doon unang-unang kinilala ang ating iglesia para pumaloob sa samahan ng mga disipulo. Ang ating iglesia disipulo ay mula sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Ang ating kinaanibang disipulo ay isa sa pinakahuling sumapi sa United Church of Christ in the Philippines. Doon sa naganap na asembleya ng mga disipulo sa may Ellenwood, doon nagpahayag ng intensyon na makasama ang mga disipulo sa ilalim ng pangangasiwa at pamumuno ng United Church of Christ in the Philippines. Taong 1948 ang naganap na asembleya at noong taon na iyong 1948, ang ating iglesia ay masasabi na nating estabilisado sapagkat ang ating mga leader, reverend, obispo ay aktibo sa mga gawaing pasimbahan kasama ng mga kalalakihan at kababaihan. Sa panahon ding iyon, kalawang digmaan at pananak ng Hapon, ang ating Reverend Nicasio Soriano ay kinilala rin bilang isang ordained pastor sa isang asembleya na ginanap sa pangangasiwa ng at pamumuno ng United Church of Christ in the Philippines. Taong 1945, pinangunahan ni Pastor Norberto Tuazon ang ating iglesia sa panahon ng gyera hanggang sa pagpanaw nito noong ika-25 ng Mayo, 1960. Ang mga naging katuwang niya sa pagpapalago sa iglesia ay sina Alfonso Garduque, Melesio Soriano, Felix Casilan, Marcelo de la Rosa at ang binangsagang si Timoteo sa pangalan ni Pastor Nicasio Pangilinan Soriano. Ako po si Nat Santiago, apo ni Pastora Nicasio Soriano. Ako po ay anak ng kanyang panganay, si Nanay Betty Soriano. Ang ating pong pastor ay merong 10 naging anak, katuwang ni Nanay Diling, no, na aming lola. Ang ating pong pastor ay isa siya sa tinuturing na alagad o Timoteo ni Pastor Tuazon. Talagang hahangaan mo sa kanyang sipag, tiyaga, disiplina, pananampalataya, at mahabang pasensya. Kung ang ating iglesia ay may halintulad sa isang puno at ang kaiglesiyahan ay bahagi ng isang malawak na paraiso ng Diyos, ang puno po na iglesia, ng ating iglesia sa panahon ni Pastor Soriano ay naging mabunga. Hindi nagtagal ay naging opisyal na administrative pastor si Pastor Casio at ang kanyang ministeryo sa ating iglesia ay sinuportahan ni na Amando Nadonga, Mauricio Gatmaytan, Manuel B. Virtuoso, Maximo Sonon, Carolina Montesino, Esther P. Soriano, Adelaida E. Soriano, Josue Jimenez at Pastor Juan Galvez. Sa unti-unting pagsibol ng batang iglesia, nangarap din itong magkaroon ng kanyang sariling lupa upang makapagpatayo ng simbahan na kanyang pamamalagian. Bagamat walang naging kakulangan sa dedikasyon para maitayo ang gusali ng ating iglesia, kinailangan pa rin ng pinansyal na pondo para ito ay maisakatuparan. Tumugon ang United Church of Christ in the Philippines, UCCP, at ang United Christian Missionary Society
na pinangatawanan ni Dr. Donald E. West sa mga pangangailangang ito upang maipatayo ang bahay-sambahan. Sa pangungunan ni Mauricio Gatmaytan, sinimulan ang groundbreaking ng simbahan kasama si Engineer Ricardo Gatmaytan na namahala sa konstruksyon. Marami ring mga kalalakihan at kababaihan na ang tumulong sa pagpapatayo ng gusali nang walang anumang kabayaran. Kabilang sa mga tumugon sa pampinansyal na pangangailangan sa konstruksyon ay ang mga kapatid na Ben Nadonga at David Montesino. Noong ika-30 ng Abril 1967, nasaksihan ang opisyal na inaugurasyon ng bagong tayong simbahan sa pangalang Iglesia ni Cristo, Disipulo. Dinaluhan ito ng maraming ibitadong pastor, mga manggagawa at mga panauhing lider mula sa National Council of Churches in the Philippines, NCCP, at Southeast Luzon Conference ng UCCP. Ang pagkakatayo ng opisyal na istruktura ng ating iglesia ang naging simula ng mas marami, mas malaki at mas aktibong gawaing ebanghelismo. Nagpapasalamat ako sa Diyos unang-una dahil sa mga taong ginamit niya na masipag na gumagampan ng kanilang ministry dito sa DCC. Thankful ako sa life nila Pastor Casas, ng family niya, na matyaga talaga sila na pumupunta sa bagong silang. Siya talaga yung pastor na sobrang sipag na every Saturday na pumupunta sa amin para magkaroon kami ng Bible study, and every Sunday din nagkaroon kami ng worship service. Thankful ako sa mga CWA, UCM, and CYF na lagi sa aming pumupunta na naka-jeep pa sila, pumupunta sa amin sa bagong silang. After dito, pag nag-worship service ng morning, pagdating ng hapon sa amin naman. So, very thankful ako doon. Sobrang nabibless ako. And ayun, tulad niya lagi ko pag ako'y nag-testimony, ina-imagine ko kung hindi ko sila nakilala. So, yun. Yes. Thankful talaga ako sa DCC. Diba? Kaya nga sabi ko lagi sa testimony ko, siguro nga may purpose bakit walang kamari yun. Kasi before meron kami doon, pero ngayon mas thankful ako nandito ako. Mas lalo ko siya naiintindihan. Mas lalo ko na-appreciate yung love ni Lord. So yun. So, lahat ng papuri sa Panginoon Diyos. Simula 1973, aktibo na ang ating iglesia sa church planting activities na tulong-tulong na itinataguyod ng mga kababaihan at kalalakihan ng ating iglesia. Opisyal na binuo ang pinakaunang outreach ministry team na siyang nanguna sa pagsisimula ng outreach sa Marcelo 2, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan at Pagbag, Franco Street, Quirino Highway, Quezon City. Binubuo ito ni na Pastor Jerry Galvez, Florentino Gabat, Elder Frank Hundangan, Jose Gatus, Amando Nadonga, Maximo Sonon, kasama sina Leticia at Rodolfo Gatmaytan, Natalia Facto, Rosario Nadonga Andor, Conchita at Felix Vicente, at ang mga kabataan na sina Eddie Cacha, Salome Soriano Manalo, Miriam Cacha Tivar, at iba pa. Sa biyaya at gabay ng Diyos, ang Disciples Christian Church ay nagsilang ng 2 daughter churches at isang outreach ministry. UCCP Marcela, 1974. UCCP Bagbag, 1975. Bagong Silang Camarine Outreach, 2002. Sa pagpapala ng Diyos, nagbunga ang pagsisikap na ito sa pamamagitan ng pinagsama-samang lakas ng mga piling lalaki at babae na kanyang itinakda para sa gawaing ito. Hindi rin maikakaila ang paggabay at pag-alalay ng Diyos sa ating iglesia sa pamamagitan ng mga masisipag na manggagawang kanyang inilagak na makasama natin sa ating paglalakbay.
Hindi mahirap na mahalin ang UCCP P. Guevara. Yan ang bilin sa akin ng sinundan kong pastor. Sabi niya sa akin, mahalin ko lang sila at ibabalik ang pagmamahal na yon sa akin. At yan din ang sinabi ng naunang mga pastor sa pastor na sinundan ko. Sa karanasan kong ito, kita ko na malaki pa ang pagnanais ng simbahang ito na matuto. Alam kong malayo pa yung gusto nilang mararating. Pero ang kagandahan nito, very unique, sama-sama sila na nagnanais na matuto at maiugnay sa ibang mga churches sa paligid. Nakakatuwa na maging pastor ng Disciples Christian Church, UCCP P. Guevara. Ang UCCP Disciples Christian Church ay pinangunahan ng 20 church workers magmula 1973. Bawat isa ay nagbigay ng kanilang buhay, pagpapagal at pagdasig sa pag-agapay sa ating kapatiran sa mas malawak na misyon ng ating pananampalataya, hango sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sila'y ating naging gabay sa patuloy na paggawa ng teaching at healing ministries ng ating mahal na simbahan. Naipatayo ang Nicasio Soriano Christian Learning Center na may layuning makapagturo sa mga bata ng kurikulum na batay sa mga aral ng Biblia. Pinangunahan ito ni Deaconess Diane Soriano at Natalia Facto. Ipinagpapatuloy ang banal na gawain ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan hanggang sa kasulukuyang panahon. Ngayon, sa pamamagitan ng Sunday School, Children's Church at Vacation Church School. Para sa akin, isa sa mga pinakalagi ko talagang natatandaan every time kinikwento or pinapag-usapan around me ang VCS, ang Vacation Church School dito sa Disciples Christian Church ay yung pinagawa sa akin nandun ako sa baba ng hagdan tapos pinatayo nila ako doon, blindfold. Tapos pinapagawa nila sa akin yung trust fall. Pero ako bilang isang bata, takot na takot ako noon. Nakatayo lang ako doon, nanginginig. Ayaw ko talagang mag-trust fall noon. Tapos yung mga tao sa paligid ko, natatandaan ko parang si Mami noon, si Marichona, tsaka sila Ate Cheche ganon, tsaka sila Ate Cherry. Nasa paligid ko, sinisigaw nila ako, okay lang yan, maniwala ka sa amin, mahulog ka na, pabaliktad. Tapos parang ako talaga, kasi wala akong makita doon, kinakabahan ako noon. And by the end of it, ginawa ko na nga siya. Tapos hindi ko alam yung sensation na ginawa ko ngayon, tapos pagkatapos ng pagkatanggal ng blindfold, hinayakap ako ng mga tao nun. Ayun yung isa sa lagi ko talaga natatandaan sa BCS. Ang masasayang alaala ko sa BCS as a student, yung naalala ko yung once na magkakaroon na ng memorization for the Mary verse, naalala ko yung may pagturoan pa ako para lang kung sino mauna. Kasi sa akin, ayoko mauna dahil hindi ako magaling mag-memory verse nun eh. Kaya sa simula naging student ako, yun ang lagi kong naaalala. Mula pa noong 1980s, ang VCS ay naging taunang gawain sa kalsada ng P. Guevara. Naisagawa rin ang VCS sa mas malalayong lugar at tirahan ng mga miyembro sa Tagaytay Street, Mayon at Novaliches, Quezon City, at Bagong Silang, Caloocan City. Na-inspire ako kasi syempre dati din, ako yung isa sa mga tinuturuan. Tapos yung mga teachers ko noon, syempre I look up to them. Naghala pa naman na ginagawa and gusto ko rin magturo. Paglaki ko, ganon. So, ayun, I developed this deep sense of devotion and desire na i-share yung faith ko sa kanila. Of course, i-share din yung various aspects of Christian faith. Of course, yung teaching din ni Jesus and yung life din ni Jesus. What else? Syempre yung lasting impact din niya sa kids, which is yun yung main goal ko din. Kasi fulfillment yun for me to create a supportive, nurturing environment for them, also for their spiritual growth. So, ayun, it's been my goal since I started teaching. For me, naging malaki yung role ng VCS or Vacation Church School sa
sarili kong spiritual life. Kasi since bata ka palang dinadala sa church, tinuturo sa'yo yung importance ng pag-aaral ng Bible. Tapos yung ini-embed sa'yo yung idea na yung Bible, hindi lang siya stories na nasa isang libro, pero isang bagay na pwede mong i-live out. So, yung idea na bata ka pa lang, you can do small things, you can apply the teachings of the Bible sa mga maliliit na decisions mo as a kid. And then, rediscovering them pag tanda mo when you're a teenager, when you're an adult. Siguro yun yung main na impact niya sa akin, being able to revisit stories na natutunan mo, na tinuro sa'yo when you were like 5, 6 years old, and then finding na God's Word is alive and relevant to you until matanda ka na, and having the privilege na ituro siya sa mga bata in the hopes na yung ganong experience, yung same experience of knowing that Jesus is with you your entire life. Yun yung very touching na bagay for me. Enero ng 1968, nagtaguyod ang simbahan ng Holistic Ministry. Sinimulan ang The Disciples Charity Clinic and Family Planning Center sa pangunguna ni Dr. Julieta Jose Alfonso. Ipinagpatuloy ni Dr. Macario C. Galvez noong 1995 at sinundan ni Dr. Annalisa Vidal noong 1996, kasama ang suporta ng UCM, CWA, CYF at mga kaibigang nurse at doktor. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang regular at libre na medical at dental mission na hatid ng simbahan para sa komunidad. Isang mahalagang gawain ng aming iglesia, ang Holistic Ministry, na nagbibigay ng tulong sa mga tao na nangangailangan ng libreng gamot, libreng doktor. At higit sa lahat, naaabot namin sila at nabibigyan namin sila ng counseling. Nakikita namin ang mga pangangailangan nila. Para sa akin, napakahalaga ang pagkakaroon ng medical mission kasi dahil dito, nakita namin ang pangangailangan ng mas mga taong mas nasa mababang lipunan na nangangailangan ng mga tulong ng medical. Marami kasi kaming mga nasasakupan na nakikita namin na halos hindi na makapagpa-doktor dahil sa kakulangan ng pananalapi. So parang isang mahalagang gawain ito para maabot namin sila at maipakilala na kami ay hindi lamang isang simbahan, kundi isang simbahang naglilingkod sa komunidad. Bago pumasok yung bagong milenyo, may mga significant akong napansin na pagbabago sa mga gawain or involvement ng kabataan. Ang ilan dito, yung hindi pa uso nun kasi yung mga projector, etc. Pero yung kabataan, mayroon siyang proyekto, ang tawag niya Project IBM. Tawag pa nga nila nun, Into a Broader Ministry. Pero ito yung parang attempt na magkaroon ng, for the first time, projector ang kabataan, ang church. I think ito yung hudyat na parang sooner or later, meron ng mga talagang mas advanced na projector, even sa praise and worship, magagamit, at saka sa pag-conduct ng worship services. Ito rin yung mga panahon na mas may influence ang kabataan sa mga gawain sa church. Natatandaan ko rin yung ang tawag namin doon once a month na YES, Youth Exposition Sunday, na sponsored siya ng kabataan pero makikita mo behind ay ang buong simbahan na tumutulong at nagpa-participate. Yan towards the end of the 90s and going to the 2000s. Isa pa, yung dyan din yung parang meron na kanang makikita na parang attempt to have some sort of praise and worship. Like before the worship service, yung aming pianista noon, si DM Myrtle ngayon, she would play a song or two and then we would lead in singing praise and worship, 1 or 2 songs before the worship service. And we were told, parang yun yung nagsimula, parang simula yun ng mas malalim pa o mas marami pa o initiative pa na magkaroon talaga ng praise and worship sa simbahan. Siguro ang isa pa, pinakahuli kong maiisip, yung during these times din, yun yung
active ang kabataan sa dati ang Vacation Bible School, we call it sa church, tapos meron man sa North Cemetery, Tagaytay. Pero this was the time na talagang pumunta pa sa probinsya para lang tumulong mag-outreach sa Vacation Bible School. At yan ay led din talaga ng mga kabataan. So going into the year 2000 or decade ng 2000, makikita ko talaga na mas na-empower ang mga young people to help and participate and be active participants talaga sa, hindi lang passive, hindi active talaga na participants sa life and work of the church. Sa pagdating ng bagong milenyo, ang ating mga kabataan, ang Christian Youth Fellowship, ay nagkaroon ng mas malayang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Dito umusbong ang mga youth-led ministries sa pamamagitan ng kanilang natatanging talento sa musika, sayaw at sining. So, ang DCC Cultural Group ay isang samahan ng mga kabataan na may talento at may committed heart na ipakita yung talento nila na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Nagsimula ito nung ipinasa sa akin ang sandok ni Tita Doc. High school ako noon, artista din ako kasi sumasali ako sa mga cultural group ng school. And then hinikayat ko din si Ernan na sumali sa Kalinangan Dance Company para meron akong kapartner na sumuport sa inumpisahan naming cultural group. Siguro yung masayang karanasan is yung nilook forward mo kasi yung parang makakasama mo yung mga kaibigan mo, ganyan. So magkakasama kayo, magpa-practice, ganyan. Pag sinabing DCC Cultural Group, Disciples Christian Church na yan. Inaabangan talaga kami kapag kasambig awit Pag may mga annual session, ganyan, na-invite din kami. So kapag ganyan, grabe na yan, puspusan na yung pagpapractice namin. Every Sunday, ganyan. So, practice lang ng practice. Sa Panginoon po namin, ibinabalik lahat ng talent na meron kami talaga. Sumali ako sa choir dahil hindi pa ako sure kung ano ba talaga calling para sa akin ni God. Sumali po ako, ginamit ko po siya as stepping stone para i-worship muna si God para po malaman kung ano ba talaga yung plan niya para sa akin. Sumali din po ako ng choir dahil ito po yung gusto ko at ginamit ko rin po yung choir para makapaglingkod kay Lord. Isa sa pinaka-importansya o kahalagahan ng choir sa service o sa worship service mismo. Sila yung musika o yung musika mismo ang nagbibigay ng saya, ng sigla. Yung daloy ng worship mas nagiging maganda at nagiging solemn. Malaki ang naitulong sa akin ng pagsali ko sa koro dahil dito malaki ang naging nakakilala ako sa Panginoon. Nagamit din ang talento ko para kumanta at umawit sa koro. Nagagamit ko to sa paglilingkod sa Kanya. Ito ay maipagpapatuloy natin kapag nagkaroon tayo ng commitment at napakasarap umawit sa Panginoon lalo na kung ibibigay mo yung talento mo para sa Kanya. Nagbabago-bago man ang panahon, nananatili ang puso ng mga awiting pagsamba sa pamamagitan ng ating Disciples Christian Church Choir. Pagpapatuloy ko to hanggang ako ay nabubuhay at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa panahong ito ay kahit na ako ay matanda na, nagagamit pa rin ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Napakasarap ang maglingkod sa Panginoon dahil ito ang ibinigay sa atin. Ito ang buhay ng DCC Choir at nagpapatuloy hanggang kami ay nabubuhay. Ang Reformation Project ay isang proyekto na idinulog sa Diyos sa loob ng 10 taon na mas maisaayos ang istruktura ng ating simbahan. Sa pangunguna ni Joshua Gatmaytan at ang lupon ng mga katiwala, gaya ng ating simulain ilang dekada na ang nakalipas, naging posible ang pagpapatayo ng isang mas magandang simbahan
dahil sa dasig ng ating kapatiran na pinagbuklod ng pag-ibig ni Kristo. Taong 2020, ang buong mundo'y tumigil dahil sa pandemya ng COVID-19. Ngunit hindi nagpadaig ang iglesia sa pagpapatuloy ng kanyang mga adhikain. Ang ating iglesia ay hindi na isara sa kahit anumang pagkakataon at mga pangyayari na sakuna o kalamidad na nangyari. Ngunit sa panahon ng pandemyang ito, tuluyang naisara, hindi lamang ang iglesyang ito, kundi ang buong mundo huminto sa pag-ikot at huminto sa nakasanayang paggalaw. Subalit, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat bago pa nangyari ang pandemyang ito, ay may mga itinalaga na siya na tao, itinalaga siya na tagapamahalang pastor na siyang mangunguna kung sasapit ang ganitong mga pangyayari. Ang pagkakataong ito ay pinag-isa ang mga miyembro ng iglesyang ito, ang mga kapatiran natin na matagal na natin hindi nakakasama, mga kapatid natin na nasa ibayong dagat, mga kapatid natin na hindi natin inaasahan na makakasama natin sa mga gawain na ginawa natin during pandemic time. Ang karanasan ko dito ay mahirap din dahil natagurian akong pandemic or lockdown pastor dahil ang karamihan ng mga taon na inilagi ko dito bilang pastor ay nasa loob ng pandemic. Sa pandemic na ito, nawalan kami ng pagkakataon, inalis sa amin yung pagkakataon na makiharap sa mga tao, bumisita sa mga tao, makipanalangin na daop palad sa mga tao, kasi lahat ay naging Zoom or online ministries. So, pero ganun pa man, nagpatuloy ang aming paggawain dito. Mahirap na karanasan pero kailangang harapin. Sa ating pagbalik-tanaw sa nakalipas na 100 taon, bakas sa bawat araw, karanasan, at gunita ng Disciples Christian Church ang di nagpapagong pag-ibig ng Diyos sa ating iglesia at sa ating mga buhay. Sa bawat pagsubok, kasiyahan, tagumpay, pagdasig at kagalakan, sa bawat tugon sa ating panalangin, sa bawat sandali ng pagsamba, buong galak tayong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos para sa pagpapatuloy ng Disciples Christian Church, sa Kanyang kahapong puno ng pag-asa at sa Kanyang bukas, sa Kanyang mas maliwanag pang umaga. Disciples Christian Church, whose central figure is ang ating Panginoong Jesucristo, wherein ang pinakabasihan natin ay always the scriptures, na kung saan tinatawag tayong for evangelism, to share the gospel, at malaking parte ang naging papel ng mga kababaihan at kalalakihan. Ang pinagpapasalamat ko na ang lahat ng gawaing itinatag ng mga ninuno namin ay patuloy na gumagabay ang Holy Spirit upang lahat ng gawain na Kanyang ibinigay sa amin ay aming matugunan at magampanan. Nagpapasalamat ako sa mga ministries at mga programs na inilunsad ng simbahan. Sa pagsasama-sama ng mga gawain na iyon, one way or another, ay nagpatuloy at patuloy na kinikilala ng community ang ambag, ang presensya, ang pagmamahal ng Disciples Christian Church dito sa P. Guevara. Ang mensahe ko sa bawat sa atin na mananampalataya, sana ay magpasailalim sa banal na espiritu ng ating Panginoon na siyang gumagabay sa bawat sa atin. Nararamdaman ko na patuloy na gagawa ang Panginoon sa kanilang buhay para gabayan sila sa pagpapalaganap ng banal na salita ng Diyos.
Ang mensahe ko para sa ating mga susunod na henerasyon na magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon ay magpatuloy lang tayo. Huwag tayong hihinto, huwag magiging sagabal yung ating mga kahinaan para maging balakid sa ating pananampalataya. At tandaan din naman po natin na ang plano ng Diyos ang siyang pinakamabuti para sa atin. Happy anniversary! Happy anniversary, DCC! Happy 100 years, DCC! Happy 100th anniversary, Disciples Christian Church!